Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, hindi siya naniniwala na yung PNP, parte ngayon po ng destabilization laban sa kanyang administrasyon. Diyan na niya, Mr. Maravillas, ang tingin mo, tama yung pananaw ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Tama po. Ang parte po ng destabilization, yung destabilization rally, yun ang malinaw po na parte ng destabilization. Kasi doon mismo, mga kababayan, sa rally, ina-announce nila yung kanilang plano. Diba? Gusto nilang sumugod sa palasyo. Gusto nilang patalsikin yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung hindi madala sa pressure ng Marcos resign na kanilang panawagan, gagatungan nila yung PNP at saka yung Armed Forces of the Philippines. O hindi ginagatungan na nga po. Wala man silang makumbinsi. Kaya yung PNP po, sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi man na niya yung PNP parte ng destabilization. Ayan po, alin pa niya, Mr. Maravillas, ang paniwala mo na parte ng destabilization? Yung in aid of destabilization. Investigation po, in aid of destabilization, na ang witness nila, prime witness nila doon, Jukebox King. Sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yan na niya si Morales, parang jukebox, pag hinulugan mo ng pera, kahit anoan niya, tutugtugin niya, kakantay niya. Isa niya yung professional liar. May profession din pala, mga kababayan, ng mga sinungaling. Ibig sabihin ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kinarir. Kinarir, mga kababayan, ni Jonathan Morales ang pagiging sinungaling. Kita ninyo? Pero ano sabi ni Senator Botas Bato, Mr. Maravillas, autentikan niya. May butas eh. Talagang inanapan ng butas po. Binubutasan talaga, mga kababayan, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Wala man pong magitang butas. Kahit nga po si Maricel Soriano, confused siya kung bakit niya ako pinatawag dito. Hindi ko nga niya alam. Ganon, mga kababayan, maghanap sila ng butas. Yung butas pa, Xerox. Hindi man lang po original. Photocopy yung butas na nakita. Kakaiba talaga niya, Mr. Maravillas, ngayong panahon, kung sino yung mga sinungaling. Sila yung nagbibida-bida ngayon. Sabi ng ating Pangulo, mahirap naman niya na bigyan ng importansya yan. This fellow is a professional liar. Parang jukebox. Basta magulog ka ng pera kahit tanong kantang gusto mo, kakantay niya. Kaya walang saysay. Authentic daw po. Sabi ni Bato. Kaya sabi po ng mga nag-react, sabi ni Serbo Perancilio, kung baga ginawang jukebox ang Senado, si Bato ang tagapindot para kumanta ng kumanta si Morales. Kung ano yung MRS or most requested song ni Bato, most requested song niya, pero hindi sa pag-underestimate sa intel ni Duterte. Biro mo, mayor pa lang siya ng Davao, alam na niya na may issue na ganyan sa PIDEA. Lalong kaduda-duda po. O di kaya, mayor pa lang siya, bata na niya si Morales. At huwag ninyong kakalimutan na sinabi ng mga DDS na taktisyan si Duterte. Sabi naman po ni Pinoy Expat Kakamping, ito kakamping na po kumampi na sa ating administrasyon, yung kakamping. Nasubrahan po kasi yung drama at pambabalasubas po ng dating Pangulong Digong sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Naawa yung mga dilawan. Kumampi yung mga dilawan sa ating Pangulo. Naka-5 destabilization plot na ang Duterte camp sa Marcos administration, pero laging bukya.
Hirap na hirap ang Duterte camp mag-people power dahil walang suporta sa mga civic and religious group. Yung political rally ng maisog, pang bodol-bodol na lang yan sa mga mangmang na DDS. Walang suporta sa armed forces, sa PNP. Ang Duterte camp dahil kitang-kita na pro-China ang Duterte. Kita ninyo? Sabi pa niya, si Gloria Arroyo, ang Queen of Mastermind na nasa likod ni Jonathan Morales. Si Gloria Arroyo, ang oportunistang nagmamaniobra sa political career ni Sara Tamilmil. GMA is queen of being a trapo politiko. Kita ninyo mga kababayan, si Elio Garcia ang lagi na pagdududahan na utak ng lahat ng ito mga kababayan. May masama kasi pong reputasyon bilang platter. Sabi nga natin mga kababayan, gusto nilang itulad yung ating Pangulong Bongbong Marcos kay Erap Estrada para yung uupong presidente, si Inday, na tinatawag ng presidente ni Harimao, maupo ng, ng 10 years tulad po ni GMA, kaya nagmamadali po sila. Anyway, balikan natin mga kababayan yung sinasabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos na hindi siya naniniwala po na yung PNP party siya ng destabilization. Yan po yung sabi niya rito sa balita ng Manila Bulletin. Police not part of destabilization. Wala man na niya akong na-receive na mga reports or any reports to suggest that they are turning their backs on him. Siyempre po, Pangulo siya. Malawak yung kanyang intelligence network. Kaya nga po yung Pangulo, hindi man pinagpapansin siya. Kaya lang, siyempre, itinanong sa kanya ng media. Kasi ugong ng ugong yung sabi destabilization as revealed by Trillanes. Nang sabi may mga kinausap yung previous administration. Yung company Maudigs, may mga retired at active members daw na nagpaplano ng kudita. Pero dahil sumingaw po na booking, bukya. At ngayon, closely minomonitor, sabi ni Trillanes, may mga inside information daw siya na mga galawan kasi po dating platter din si si Trillanes. So sabi ng ating Pangulo, I don't think that police officers were participating in efforts to destabilize his government. Wala kaming report na in the ranks, yung mga retired baka mayroong mga gumagalaw sumasama sa mga distab na ginagawa. Alam na natin kung sino. Ito yung mga dating opisyal, mga kababayan ni Maudigs. Hindi kasi na-appoint sa mga civilian positions. Yun ang gusto nila kasi po, para hawakan sa liig yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Gusto nila, sila yung may control. Gusto nilang gawing robot yung ating Pangulo. Ganon katindi po. Sasabi po ni PBBM, pero sa ating mga kapulisan, siyempre, lalo na sa officer corps, wala naman tayong nakikitang ganon na namumulitika ang mga pulis. According to Marcos, there was no need for a loyalty check among members of the PNP, saying such a test does not even prove anything. Hindi ko alam kung ano yung loyalty check. Sa katotohanan, sasabihin mo doon sa tao, sasabihin, loyal ka ba sa akin? Siyempre, oo ang sagot doon. Diba? Kahit na hindi siya loyal sa'yo. Tama po, wala man pong aamin. Meanwhile, sabi ng ating Pangulong Bongbong, it did not matter if the police voted for him. It did not matter if the police voted for him in 2022 as long as they remained professional niya. Kahit hindi mo ako binoto, okay lang sa akin basta't maging professional. Gawin mo yung trabaho mo ng tama, yun lang naman ang hinihiling ko sa lahat ng pulis, sa lahat ng armed forces. Ganon ang ating Pangulong Bongbong Marcos, ang kanyang mga pananaw sa buhay. Fair and objective siya po sa kanyang mga pananaw. Ayan po yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Pakinggan natin yung sinabi niya sa report ng RTBM and published ng Manila Bulletin. I don't see, wala kaming report na in the ranks. Yung mga retired, baka merong mga
mga gumagalaw na sumasama sa mga distab na ginagawa. Pero sa ating mga kapulisan at siyempre lalo na sa officer corps, wala naman tayo nakikitang ganon na namumulitika ang mga pulis. So, ang loyalty check, hindi ko alam kung ano yung loyalty check katotohanan. Anong sasabihin mo doon sa tao? Sasabihin, loyal ka pa sa akin? Siyempre, oo, ang sagot nun, di ba? Kahit na hindi siya loyal sa'yo. Pero, titignan natin mga record ng mga ano. Ang ano ko naman, kahit hindi mo ako binoto, okay lang sa akin. Basta't maging professional ka, gawin mo yung trabaho mo ng tama. Yun lang naman ang hinihiling ko sa lahat ng pulis, sa lahat ng armed forces. Wala po, mga kababayan, sa hanay ng ating kapulisan, the active members of the PNP. Baka niya, yung mga retired. At yung ano po, ang parte ng destabilization, sabi ni Trillanes, yung in aid of legislation. Klarado yon, mga kababayan. Nakalata yung mga ibang senador po. Ayan man lang po, mga kababayan, yung short video natin. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.